Kumalma na ho ang China sa pambubuli nito sa mga barko ng Pilipinas. Katunayan, nagpahiwatig pa nga ito ng kahandaang makipagkooperasyon sa iba pang mga umaangkin sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Magbabalita live si Madeline Guillermo Ratillo. Mads! Yes, Wedge, nabawasan na nga yung pagiging agresibo ng China sa pinakahuling resupply mission na ginawa para sa BRP Sierra Madre. Aminado ang Philippine Coast Guard na kumpara sa nakaraang resupply mission sa BRP Sierra Madre, kahapon ay nabawasan ang pagiging agresibo ng China sa Ayungin Shoal. Kahapon nagsagawa ng rotation and resupply mission ng Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard. Sa kabila ng tangkang pagharang ng mga barko ng China, matagumpay pa rin nagkapasok sa Ayungin Shoal ang mga bangka na may dalang supply. Naniniwala si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, na ito ay dahil sa pagsasapubliko nila sa mga ginagawang pangaharas ng China na noong Agosto 5 ay binomba pa ng tubig ang kanilang barko at maging mga bangka na may dalang supply. Because of our approach of being transparent and publicizing itong aggressive behavior ng China nung nakaraang resupply. This perhaps the main reason why the Chinese government is no longer allowing the Chinese Coast Guard to use water cannon. Ayon naman kay Colonel Medel Aguilar, ang tagapagsalita ng AFP, posibleng natutunan ng leksyon ng China. Probably they learned the lesson. They learned the lesson that violence has no place in this world. Especially if that violence is founded on something that is not acceptable to the international community. We want other countries to respect the sovereign rights of the Filipino people. Ayon kay Tariela, kumpara sa nakaraang resupply mission na malalaking barko ang ginamit ng China Coast Guard, kahapon ay mas maliliit na barko na ang kanilang ginamit. They deployed 6 big China Coast Guard vessels, but this time they were only deploying 2 China Coast Guard vessels at dalawa pa dito mas maliit pa sa barko natin. I think this has something to do with optics. They want to show the world na kunyari they are not really that aggressive in preventing our resupply operations. Kaya nag-adjust sila ng dalawang mas maliit na barko. Sa video mula sa Philippine Coast Guard, makikita ang barko ng Pilipinas na hinarang ng dalawang barko ng China. Ayon kay Tariela, bukod sa dalawang CCG vessel, may isa pang barko ang nakaabang na ang layunin na rin ay harangin ang barko ng PCG. Bukod pa rito ang dangerous maneuver na ginawa ng CCG na ang target ay mapaghiwalay ang mga barko ng PCG at dalawang supply boat. There are also other videos that we have showing na ang supply boats natin ay hinaharangan din ng China Coast Guard vessels at ng 4 na Chinese Maritime Militia. Kahapon sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian na may arrangements naman na para sa resupply, pero nagdala kasi ng mga construction materials ang Pilipinas. What I want to emphasize is that there has never been problem with the delivery of humanitarian supplies because there is a special arrangement for such. You know, the problem was with the transportation of large scale of building materials. Sagot rito ni Tariela, ang Ayungin Shoal ay bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas, kaya hindi kailangan magpaalam sa China anumang supply ang dalhin sa BRP Sierra Madre. I'm not really sure kung ano ang basihan ng ating mabuting ambassador ng People's Republic of China dito sa Pilipinas. But I would like to stress, Ayungin Shoal falls within the exclusive economic zone of the Philippines. It's very distant, napakalayo nito sa China para kanyang desisyonan whether papayagan niya tayong magdala ng construction materials or whatever pang dala natin. We don't need to explain what are the supplies that we need to bring on board BRP Sierra Madre. Muli namang nanindigan ng AFP at ang PCG na magpapatuloy ang mga ginagawang resupply mission para sa mga sundalo na nasa BRP Sierra Madre. Pagtiyak nila mananatili ang BRP Sierra Madre sa bahagi ng Ayungin Shoal kung saan ito naroon ngayon.